ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, alas 6:05. Tatak RMN. Minsan, hindi mo alam kung ano ang pinag-uusapan, kung sino ang nagtatanong, at kung ano ang tanong. Ngayon, ang tenga't isipan ay buksan. Intindihin ang bawat issue dahil tayo ang apektado. Straight to the point. Ito ang balitaan at talakayan na tunay na diretsahan. Walang paligoy-ligoy, tagos, lubos, umaagos. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Mga kasama, umaga ng Biyernes 29 sa buwan ng Mayo 2026. Welcome sa ating programa Straight to the point. Straight to the Point hanggang 7 o'clock. Magkakariligan ho tayo ngayon pong umagang ito mga kasama ng Biyernes. Ating programa live na po napapakinggan dito po sa DXMY 90.9 FM sa Cotabato City, DXMY 90.9 FM sa Cotabato City. Magandang morning, Radyo Manebs. Magandang morning, Sir Erwin. Mapita mga kasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakalive na rin po ang ating programa sa ating Facebook page, DXMY 90.9 Cotabato, DXMY 90.9 Cotabato. Samantala mga kasama, sa ating naman pong text hotline, bukas na rin po, 0950-032-7332. Ulitin natin, 0950-032-7332. Mga kasama, update sa kalagayan po ng ating panahon at sa bagyong si Domeng. Sa forecast ng pag-asa as of 3 a.m., ang sentro ng Tropical Storm Domeng ay nakita 1,360 km east ng southeastern Luzon. Taglay yung maximum sustained wind na 75 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso, abot ng 90 km per hour mga kasama. At tinatahak po ito yung direksyon ng northwestward sa bilis na 20 km per hour mga kasama. Samantala, dahil dito ang bahagi po ng Eastern Visayas at Caraga mga kasama ay makakaranas po ng maulap na papawirin, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Posible po yung landslide at flash flood. Samantala, ang bahagi po ng Western Visayas, ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Sorsogon Region, ang bahagi po ng Lanao del Norte at Palawan ay makakaranas po ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Ayon sa pag-asa, doon po ito ng southwesterly wind flow at posible po yung flash flood o landslide sa mga panahong makakaranas po tayo ng malakas na buhos ng mga pag-ulan. Samantala mga kasama, sa temperatura naman ngayong araw, naglalaro sa pagitan ng 27.0 degrees Celsius hanggang 35.3 degrees Celsius. Sumikat naman ng araw kanina, 5:26 at dito naman po sa Bangsamoro Region, lulubog mamaya 5:53 ng hapon. Straight to the point. Mga kasama sa muli, good morning, good morning, good morning, good morning. Straight. It's a Friday, Radyo Manebs. 29
Huling 3 araw na lamang po ng Mayo mga kasama. Straight Araw ng Biyernes, Juma. straight to the point. Araw ho ng sambayan para po sa mga kapatid nating mananampalatayang Muslim mga kasama. Straight O mananampalatayang Islam, ano? Para po sa mga Muslim brothers and sisters ho natin. straight to the point. Ang daming mga usapin, daming mga balita kaganapan, mga pangyayari sa nakalipas na 24 oras. Straight to the point. Sa National Radyo Manebs, patuloy na umiinit itong usapin ha, sa national level. Straight to the point. Kahapon, pinabisuhan ng kalihim ng DILG itong si Senador Jingo Estrada Radyo Manebs. Straight to the point. Dahil anytime, baka lalabas na raw yung kanyang yung binabanggit ni SILG. Plunder, kaso ng plunder. Sinampalan ng kasong plunder, baka anytime lalabas yung arrest warrant. Straight to the point. Samantalang itong si Senador Marcoleta at yung mga donors nito sa nakalipas na eleksyon, Straight hindi na pinayagang makalabas ng bansa ng ating bansa Radyo Manebs. straight to the point. Dahil naman dun sa kasong kinakaharap din ito sa hindi pagdideklara sa mga donasyon sa nakalipas na eleksyon. Straight to the point. Yung si Senador Robin Padilla rin, sinasabing posibleng makakasuhan din daw. Straight to the point. Dahil nga naman dun sa nangyaring pagtakas sa Senado ni Senador Bato de la Rosa. Ang dami nilang kaso. Puros lahat ng mga nabigyan o papatawan ng kaso, sasampa ng kaso, nasa majority. Ano ba yun? Samantalang sa minority, wala naman din tayong naririnig. Wala naman din silang isinasa publiko. Aha. Although meron man silang mga plano, pero parang hanggang ngayon, hindi pa rin tutupad yung mga sinasabing pagsasampa ng Ganon? kaso. Straight to the Kahapon din, naging mainit yung usapin Radyo Manebs na posibleng straight. itong kasalukuyang SILG Straight. patalsikin daw sa pwesto. Aba, Straight. ano kaya meron? Binabanggit patalsikin sa pwesto dahil ilan dun sa mga binabanggit ito mga To the point. naging Straight. usap-usapan, naging laman ho ng mga balita dahil sa ilan dun sa mga naging wanted person, tutuloy na wanted person Straight. na patuloy na pinaghahanap. Kabilang dyan, marami yun. Si Saldico, Straight. at ilan pa, kasama si Senator Bato de la Rosa. Until now, hindi pa raw nahuhuli. Straight to the point. At binabanggit, umugong yung mga information na baka mapatalsik sa pwesto. Straight to the point. And then, lumalabas yung pangalan na pwede manong posibleng pumalit sa kanya o ipalit sa kanya ay yung dating SILG na tumakbo bilang senador. Straight. No? Si former SIG Secretary Abalos mga kasama. Lumabas yung mga information. Pero, Straight. lumabas yung information na mabigat yung backer. Straight. Ay, untouchable. Lumalabas na parang untouchable itong kasalukuyang SILG. Straight to the point. Mga kasama. Dahil sa kanyang kuya na kasalukuyang Straight. ombudsman. Straight to the point. Yan yung mga information ng mga umugong sa nakalipas na 24 oras. Straight. Abang tayo, ano po yung magiging development mga kasama sa usaping ito. Straight to the point. Lipat tayo ng paksa mga kasama. Straight to the point. Lipat tayo ng paksa mga kasama dito sa atin sa Cotabato City kagabi. Straight to the point. Straight to the Dito sa Cotabato City Radyo Manebs, straight to the point. na hadlangan, napigilan at naisalba yung buhay ng Straight. isa nating kababayan na namamasukan sa isang, ano ba tawag dyan? Eatery? Kainan. O kainan? Parang bulaluan yung binabanggit eh. Oo. Straight to the point. Makarang mabilis na nakapagresponde yung mga opisyal ng barangay. Straight. Itong ating tinutukoy, yung nangyari dito sa bahagi ng Rosa Reds number 9. Straight. Mabilis na nakapagresponde yung opisyal ng barangay malapit sa area, itong si Kagawad Geman Radyo Manebs. Oo. Makarang humingi ng tulong yung owner ng isang bulaluan, isang kainan. Straight. Diyan sa bahagi ng Rosa Reds number 9, makarang makita
Straight. na yung isang kawani nito, isang empleyado nito, isa nitong worker, nag-Facebook Live. Straight. To the point. At siya yung magpapakamatay Radyo Manet. Yun ang pinakamasaklap doon. Oo. Kanyang ipinakita sa Facebook Live na siya magpapakamatay and sa pamagitan ng pagbibigti. Straight. Dahil dito humingi ng tulong sa opisyal ng barangay and mabilis na rumisponde. And binabanggit sa report na inabutan na, nakabigti na Radyo Manebs. Oo. Tali na. Nakatali na. Sepa, nagkabitay na ba? Straight. To the point. At mabilis yung na-rescue yung nasabing individual. Sige nga, Straight. balikan natin yung kwento, may kinalaman dito. At anong nag-udyok dito sa ating kababayang ito, Radyo Manebs, para pagtangkaang kitilin yung kanyang sariling buhay sa pamagitan ng pagbibigti mga kasama. Ito yung nakakalungkot. Na-cover ni Radyoman Jul kagabi kung paano yung insidente, yung ginanap na rescue operation. May detalye, Radyoman Jul Di Mapalaw. Tatak RMN. Follow-up report. Jul. Kasamang Radyoman Sir Erwin at Radyoman Sir Ebs, tinangkangang magpakamatay alas 7 kagabi ni alias Makmak, isang trabahante ng isang balbakuhan sa RH9 Cotabato City dahil manosan niloko siya ng kanyang pinakamamahal na girlfriend na katrabaho rin mismo. Sinabi niya sa DXMY na ginawa nito ang lahat para sa kanyang minamahal, ngunit masama ang kanyang loob matapos manong sumama pa rin ito sa bagay na sanhi ng kanyang tangkang pagkitil sa kanyang buhay. Napagalaman ang insidente dahil naka-live pa sa kanyang official Facebook account ang binata ng gawin niya ito. Napigilan na lamang ito nang dumating si Barangay RH9 Kagawad Muhammad Gyaman at ang kanyang mga kasamahan at tinira ang pintuan sa katinanggal sa pagkakalambitin ang mapagmahal na si Makmak. Kasi ganito tayo kasi yung kanina eh. Ipakuha ko siya doon. Gusto ko sa WhatsAppin ba? Para sabihin niya sa akin ano pa talaga yung kulang ko sa kanya. Sabihin niya, usap kami dyan. Bigla na lang ano. Parang walang ano. Iiwan niya lang ako. Iiwan nila ako dito. Kaya nakaisip ako ng hindi na alam mo. Dati katrabaho ko din yan. Uwi sa Jinsan. Isang balik dito. Kabalikan kami. Ex ko lang siya dati. Ex mo siya dati. Kabalikan. Ginawa niya sa akin yan. Pero tanggap na ba yung ginagawa ko rin ng lahat. Talaga. Kitang dalawang mata ko doon sa bahay nila. Pagpasok ko sa kwarto. Usa ko pagawin nila sinungaling. Nakita yung dalawa ng mata ko na kasama siya. Usa ko pang mali. May mali ako dati dito. Dati kasi pinasigaw-sigawan ko yan dati dito. Lasing man, walang yung gigawa ko. Pero naging ako ng sorry sa kanya. Tanggap niya man. Pagpunta ko doon yung isang gabi, uli ko. Kaya ito ginagawa yan sa akin. Ano daw, ganti niya sa akin. Di ba ipatawad mo naman ako? Tapos ganti ka pa. Kitang-kita talaga ng dalawang mata ko. Ako pa talaga, sinungaling daw ako. Lagi sama niya ako dito. Tapos umuwi din siya. Kanina, siya. Punta dito. Gusto ko ganit sa kusapin kung ano pa talaga. Pangit kasi magtrabaho dito na lagi na lang maghatid ka ng plato dun sa kusina. Diyan din siya. Maghatid ka ng ganyan, diyan din siya. Pangit. Hindi magpansin na. Kasi ngayon nagsisisi na talaga ako. Kasi naisip ko eh. Pangit yung igawa ko. So, kanina talaga bago kong igawa yun, parang wala ako sa sarili. Pero hindi ka lasing kuya nung ginawa ko. Hindi. Gawin ko ba, bigay ko ba sa kanyang gusto niya pag hindi ko siya mahal? Parang nahulog na yung ano ko sa kanya ba? Dapat kasi magkaintindihan. Walang naglolokohan ba? Sa pangit yan. Gusto kasi yung seryoso. Kung anong gusto ng parang ano lang good. Kaintindihan kayo dalawa. Sinabi naman ni Barangay Kagawad Muhammad Gyaman na humingi ng tulong sa kanya ang mismong may-ari ng kainan. Agad naman nilang tinugunan at nadatna ng biktima na ilang segundo na lamang anya sa kanyang obserbasyon ay mawawalan na ng buhay. Anya pa, talagang desidiyo si Makmak na tapusin ang kanyang buhay dahil wala umanong saysay ang kanyang buhay kung mawawala ang kanyang katrabahong girlfriend. Bagamat nagsisisi naman siya sa kanyang nagawa ay pinayuhan na lamang ito ng barangay opisyal na bawas-bawasan at huwag ibuhos ang lahat para lamang sa taong minamahal. Git niya mga kasama na isang sample ang nangyari sa mga ang nangyaring ito sa mga nagmamahala na maaari manong malagay sa ganitong sitwasyon. Pinawi din ni Barangay Kagawad Gyaman ang pangamba ng magulang ni Makmak na nasa South UP sa Maguindanao del Sur na basta't ang importante niya ay nailigtas ito sa binggit ng kamatayan.
Yun, nakita na lang namin na labas na yung dila, pati yung mata. Pag labas na, itong mga pinsan ko agad-agad naman gialsa yung katawan. Alhamdulillah, naabutan namin buhay pa yung tao. Talagang totohanin niya yung pagkakamatay niya. Ayun, yung katawan niya na nakabitay na halos yung mata, lumalabas na, dila. Buti na lang kay naabutan pa namin, kay seconds na lang yun. Parang wala na. Around 7 o'clock yata yun. Bali, tinawagan ako ng isang nagmamayari ng isang karinderya dito sa highway. Ang sabi sa akin, kagawad, isang tao po, gibidyo niya na nagpapakamatay. Po, bigla ako na-shock na, saan? Saan banda? Sabi ko dyan sa highway, sa pwesto. Agad akong rumescue at kinuha ko yung motor. Sabay sinabihan ko yung mga pinsan ko na, samahan niyo ako, may rescue tayo na magpapakamatay. Pagdating namin sa area na sarado. Tapos tinawagan ko yung may-ari, paano ito sir? Sarado ito, karinderya. Nakakandado? Oo, nakakandado sir. Nagpayag naman yung may-ari, tapos gigiba namin. Pagkapasok namin sa area, madilim masyado. Sabi niya sa CR siya, nasa CR. Pagpasok namin sa CR, At yan ang aking report kasama mo. Jul, anong ginamit nung biktima sa kanyang tangkang pagpapakamatay? Go ahead, kasama Sir Irwin. Ano ang ginamit ng biktima sa kanyang tangkang pagpapakamatay? Yung ginamit niyang tali ay yung tie box. Mhm. Yung tie box o yung tinatawag na straw. So, plastic straw ang ginamit Rajuman Jul. Straw yung ginamit kasamang Sir Irwin. Saang bahagi nung sa loob mismo nung kanyang ng karinderya doon siya nakatira yung biktima? Kasi ang nangyari kasamang Sir Irwin, nagkita pa umano sila nung babae doon mismo sa loob ng karinderya. Pakay niya sana kausapin yung kanyang mahal na girlfriend. Tanungin kung ano bang nangyayari sa kanila. Pero bigla na lamang umanong tumalikod itong babae at umalis. So doon na nandilim umano ang kanyang paningin at blanco na daw yung kanyang kaisipan. Ang ginawa na lang niya kasamang Sir Irwin ay pinatay ang lahat ng ilaw, kinandado ang lahat ng pintuan, mga bintana, at doon na nagsimulang itali yung nakita niyang tie box o yung straw doon sa gilid umano ng lamesa sa nasabing karinderya. The afternoon, kinandado niya lahat and then nag-live siya, nagsimula siyang mag-live via Facebook sa kanyang official Facebook account. So doon nakita ng tambayan at ang mismong boss nito, doon niya napansin na may masamang balak na pala sa kanyang sariling buhay ang kanyang trabahante. May binabanggit kanina na yung girlfriend niya, naghiwalay sila and then nagkabalikan. Yun ang sabi niya, nagkahiwalay man o. Tinanong ko naman kagabi kung ito ba'y kanyang first love. Hindi naman, sabi ni Makmak kasi nakapag-asawa na daw ito. Pero nagkahiwalay sila sa hindi na nabanggit na kadahilanan at nasaktan daw lumuna ito ng lubusan. Ang ayaw lang na mangyari, maulit daw muli. Kasi yung lahat daw nung naramdaman niya, naranasan niya doon sa kanyang asawa before na nag-abroad tapos hindi na umuwi para bumalik sa kanyang feeling. Nakita daw niya dito sa babaeng ito na kanyang katrabaho mismo. Nagkahiwalay sila, umuwi itong babae sa Jensen pero nagkabalikan dahil nga po sa mahal na mahal daw po sabi ni Makmak. Kahapon Rajuman Jul, nung huli sila mag-usap, ano yun, nagkabalikan na sila nun? Yun na, hindi sila nagkausap actually kasamang Irwin. Kahit na yun yung pakay, nagkita daw muna sila, sabi ni itong si alias Makmak. Hindi sila nagkausap sapagkat nung tinanungan nga siya ni Makmak kung ano ba yung status nila, bigla na lang umalis yung babae. Saka doon na. Walang pag-uusap na naganap kahit na yun man yung kanilang pakay kahit paano. Ayun, okay. Now, kagabi nang matagumpay itong ma-rescue ng mga opisyal ng barangay, si Kagawad Geman, hindi na ito dinala sa ospital pa, Jul? Hindi na dinala kasamang Sir Irwin kasi grabe yung nangyari sa biktima. Mismong nasaksiyan natin, nasaksiyan ng dalawa kong mga mata yung nangyari sa kanya na totoo yung sabi ni Barangay Kagawad na dilat na yung mata, halos mahulog na, ganyan, pasintabi lamang sa ating mga tagapakinig. At yung dila, lumabas na rin. Yung dila, siguro kung ako yung magtatansyahin ko, nasa 15 seconds lang baka malagutan na ng hininga. Oo, pero ang ginawa lang nila kasamang Radyaman Sir Irwin, hindi na dinala sa ospital kasi nung mga 5 minutes siguro, binuhusan ito ng tubig yung buong katawan ng biktima at doon na, unti-unting nagkamalay
Unang-una, hindi siya makapagsalita, parang na-stroke. Hanggang sa medyo okay na rin, nung na-observe na okay na siya, doon na, nagpasya sila na wag na lang dalhin sa bahay pagamutan ng biktima. So umabot sa punto, Joel, na halos mawala na siya ng ulirat ng malatao. Yes, tama po, Sir Erwin. Kasi kung hindi lang po sinira ng mga tao doon, kasama ni Barangay Kagawad na yon, yung mismong pintuan, hindi talaga marerescue itong individual na ito kasi malakas yung kanyang pagkakandado doon sa sa mga pintuan, lahat ng dapat na ikandado, kinandado daw niya. Pero doon lang medyo na-delay yung pag-rescue kasi nakakandado nga, medyo pahirapan din yung pagsira doon sa main pintuan ng nasabing kainan. Okay. Now, kagabi matapos siyang ma-rescue at na-interview mo mga Radyoman Jul. Saan siya nagpalipas ng magdamag? May kasama ba siya na babantay sa kanya? Baka just in case, Radyoman Jul? Yun kasi yung problema doon kasamang Sir Erwin. Actually, dalawa sila ito. Natutulog mismo doon sa karindera na yun. Ginagawa na rin, kumbaga, parang lookout o tagabantay sa tuwing gabi ng mismong may-ari ng naturang karinderya. Pero ang siste doon, lumabas pansamantala yung kasama niya. Kasi yun na nga, mag-uusap kuno yung dalawa at nauwi na nga sa ganon. Pero ganon pa man, hindi na rin nakapasok yung kanyang kasama. That's why kagabi, after nung pangyayari na yun, sa sang-ayon man o hindi, itong si alias Makmak, doon na lang ito pinatulog ng kanyang mismong boss. Doon sa kamag-anak naman ito, sa may super. Sabi niya, hindi ka pwede dito kasi kahit nakasama mo mismo, hindi mo pinapapasok para lang pasagawa itong iyong balak. At hindi imposible, Anya, na gawin mo to ulit kung maya-maya, sabi niya, kung wala na kami. Oo. May nakikita ko, Jul, nakikita mo sa video, yung plastic straw nakatali doon sa kahoy, sa kisame ito, binutas yung kisame. And yes, then, yan yung ginamit kasamang Sir Erwin. Andyan, yung kanyang sandal at yung upuan na kanyang pinatungan at kalaunay tinanggal para nga lumambitin siya. Saang bahagi ito ng tindahan? Bahagi sa loob ng tindahan kasamang Sir Erwin. CR ito. Sa CR. I see. Okay. Natanong mo anong plano niya after siyang mailigtas kagabi? Ang plano niya, magpatuloy man sa kanyang pagtatrabaho kahit nakasama yung kanyang minamahal. Pero hindi sila okay. Kasi lahat daw ng aksyon nila, walang pansinan. Kahit na ganun daw katamis yung kanilang pinagdaanan, hindi sila nagpapansinan after nung pangyayari na yan. Then, yun nga, ang advice sa kanya ng boss, umuwi na muna sa kanilang bayan, dyan po sa may Maguindanao del Sur. Umuwi muna, magpakalamig, at mag-refresh, mag-unwind ng kanyang kaisipan. Pero itong si alias Makmak, nanindigan na sabi niya, caring-caring ko ng aking sarili. At ngayon, salamat sa inyo, sabi niya, kasi nahimasmasan daw siya. Naisip niya na hindi daw worth it yung kanyang gagawin na pagpapatiwakal dahil lamang sa mahal niyang babae. Yung babae, co-worker niya. Ibig sabihin, kahapon magkasama sila maghapon sa trabaho, Radyoman Jul. Kahapon kasamang Sir Erwin na nagbahagya lang hindi sila nagkasama, pero before kahapon, yung mga araw na yon, magkasama talaga sila sa trabaho. At yun daw mismo yung nasasaksihan ng biktima ay hindi daw sila nagpapansinan. Masakit daw para sa kanya. And kahapon kasi ang nangyari, doon sila sa Pusyong, itong nag-beach kasama ang kanyang pamilya, mga kabarkada yata. Itong lalaki. Okay. Pagbalik niya, doon na daw namataan niya na may kasamang sa mismong kwarto itong kanyang mahal. May kasamang iba. Nadatnan niya umano doon sa bahay na yun, may kasama. At ang siste pa dito, pasintabi na rin po hindi lalaki yung kanyang kasama, kundi kaparehas din. So yun yung kanyang dahilan. Pasensya na rin kung nabanggit ko kasi yun yung pinaka nakakapanglaiti po ng galit itong biktima na to kasamang Sir Erwin. Okay, so yun pala yun. Straight. Pero kagabi, Joel, hindi naman siya lasing, hindi naman nakainom. Nung tinanong ko siya kasamang Sir Erwin na hindi rin anya lasing. Pero sa obserbasyon ko, hindi, ganun talaga. Mukhang May naamoy. nakainom.
Ganun talaga, kasamang Sir Erwin. Okay, sige. Okay yun. Sige. Yan ang report kasamang Sir Erwin at kasamang Radyoman Sir Rebs. Kasama mo sa DXMI 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Judy Mapalaw, Tatak RMN. RMN Exclusive. Exclusive. RMN Exclusive. Salamat, Radyoman Jul Di Mapalaw, sa update na yan. Kaya't kayong may mga kasintahan dyan, Oo. babae o lalaki man, huwag ninyong kitilin yung buhay niyo dahil lang sa isang tao. Marami pa dyan. Alam ba ninyo, sir, pasensya lang po. Sige. Alam ba ninyo mga kasama, kung babae ang pinag-uusapan, everyday, mas maraming babae ang pinapanganak. Ilan yung, Mas marami ang ilan babae yung ngayon. ratio, Radyoman Rebs? Oo. 1:10? 1:10. Ganun ba yun? Kaya huwag kayong mag-alala na wala nang babae. Meron pa, marami pa. Marami pa sila dyan. Kung gaano man kabigat yung problema, wag na wag umabot sa punto na yung solusyong makikita ninyo ay yung pagkitil ng sarili yung buhay. Correct. Oo. Dahil pag kinitil nyo, pag dead na, kahit Wala na. anong gagawin, hindi nyo na mabibigyan ng solusyon yung problema ninyo. Bagkos, magdadagdag pa kayo ng panibagong problema. Straight to the point. May naman, pasalamat tayo sa mga BLGU. rumisponde, BLGU, kay Kagawad Gaman. Straight to the And sa mabilis na pagtawag din doon sa unang amo mismo ng nasabing biktima, Radyoman. At ang kagandahan pa doon kasamang Sir Erwin, nalaman din na ganun pala yung gagawin ng biktima dahil nag-live pa. So mabuti na rin at naagapan. Naagapan. Mantagin ninyo, Segundo lang, binabanggit segundo lang pinag-uusapan. Binabanggit ni Kagawad Gaman. Nung mapasok nila, almost lumuwa na yung mata. And then yung dila, Labas na. nakalabas na. straight. And binabanggit ka ni Radyoman Jul, dahil nung magsagawa ng rescue, nasundan niya, wala na. Kumbaga, wala nang Straight. tawag niya Radyoman Rebs, wala nang unconscious na yung nasabing biktima. Straight to the point. Okay, magsilbing lesson ata ito ito para po sa atin mga kasama. Mga kasama, tumpak na oras sa buong Kabalawan, 6:32 ng umaga. RMN Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Radyo mo nationwide. Tumpak na oras mga kasama, 6:34 ng umaga. Straight to the point. Tuloy Radyo Marib sa ating programa. Ngayong umaga ng Friday, lipat tayo from Cotabato, lipat tayo ng Maguindanao del Sur. Straight. Dahil kahapon, dyan sa bahagi ng, ano ba ito? Dato Piang. From Dato Piang, nagkahabulan Umabot ng hanggang Dato Saudi. Dato Saudi. Allegedly, merong isang Sasakyan. kotse, sasakyan, na may lulang ilan katao mga kasama na sinasabi, tangkang tumangay ng tao, Radyo Manebs, from Dato Piang. And then, nagkahabulan hanggang sa inabutan sa bahagi ng Dato Saudi mga kasama. Straight to the point. And then, naabutan nga, base sa mga kumalat na mga video, sa inaresto ito ng mga otoridad ng PNP mga kasama. Straight. At binabanggit, may yung mga ito, tangkang
dumukot. Straight to the point. Mas maiging ma-enlighten tayo ano yung information dito ng PNP base po sa kanilang ginawang investigation, Radyo Manabs. Nasa linya ng ating komunikasyon mga kasama ang Public Information Officer ng Maguindanao del Sur PPO, si Sir Police Captain Joseph Tamayo sa ating panaya. Magandang morning po, Sir Captain Tamayo sa DXMY, kasama si Sir Erwin Kabilbigan at Radyoman Ebsabag. Yes po, good morning po sa inyong dalawa at good morning po sa inyong mga taga-subaybay at taga-pakinig po. Opo, ano po yung detalyeng natanggap po ninyo dito sa allegedly binabanggit na dalawang lalaki dumudukot ng tao na karating na dyan sa AWAR ng Maguindanao del Sur, sa Dato Piang? Yes po, yun nga po, nangyari po to kahapon, bandang alas 5 po no, sa Barangay Buhayan, sa munisipyo ng Dato Piang, kung saan, yun nga po, tama po kayo sa binabanggit ninyo, base po doon sa report, ito pong ating victim na si alias Dato Nox ay 63 years old, na isa pong fisherman at sakay po ng payong-payong, kung saan after po nung pagsakay niya sa payong-payong ay tumigil po doon sa isang lugar sa Dato Piang. At bigla naman po dumating itong ating dalawang suspect na sakay po ng kanilang kotse at pilit po no, na ipinapasok doon sa kanilang sasakyan at hinihila itong ating biktima. At nung nakapalag po yung ating biktima, nakatawag ng atensyon doon sa mga tao, ay nakatawag po agad sa ating rumorondang kapulisan at dahilan kung ba't nagkaroon po ng pursuit operation na umabot nga po hanggang tumbo sa bayan ng Dato Salibo at successful nga po na nahuli itong ating dalawang suspect na tangkang pumipilit o kumukuha ng ating biktima. Paano ba nangyari, Captain Sir, para ma-enlighten ng lahat kasi ito kalat na sa social media, paano ba sila dumating dyan no, sa lugar na yan, sa Dato Piang, and then umabot na yung habulan sa bayan ng Dato Salibo? Doon po kasi sir sa initial investigation ng ating kapulisan doon, ay ito pong ating biktima, isakay nung kanyang payong-payong, no? Panandalian siyang tumigil doon sa nasabing lugar. Pagkatapos po, bigla na lang dumating itong sasakyan ng ating mga suspect at pilit nga po na kinukuha itong ating victim at isinasakay doon sa nasabi nilang sasakyan. Opo. Saan naman po galing bago nakapasok ng bayan ng Dato Piang itong mga suspetsado nito, Captain Sir? Sa ngayon, tikom kasi yung bibig ng mga suspect natin pero nakuha na naman sila ng pangalan itong si Mark Greg, taga Digo City. Ito namang isang suspect na si Johnson is taga Lanao del Norte. So hindi sila taga dyan mismo sa bayan na yan? Yes po, opo. Opo. Kumalat din sa social media, sir, yung talagang halos dinumog ng mga tao, ang dami talagang napalibutan. Nakaya rin bang kontrolin ng ating PNP na hindi na masaktan since nahuli na itong dalawang suspetsado nito, Captain Sir? Yes po, opo, tama po kayo. Sinicure naman po ng ating kapulisan para po hindi mag-escalate no, yung problema. At the same time, yung ating pong Provincial Director, Police Colonel Michael John Simangahit, ay nagpadala po ng ekstrang tropa mula dito sa PPO at saka mga kalapit na mga munisipyo na mga dagdag puwersa para po no, makontrol yung tao kasi po sobrang galit po ng tao ay dinudumog na po itong ating mga suspect. Kaya nakontrol naman po doon sa pinadala ng ating Provincial Director na mga personnel pa po. Opo. Captain Sir, good morning. Additional information dito sa background ng dalawa. Yung isa, Mark Greg, ilang taon nito, taga saan ho ito, sir? Itong si Mark Greg is 43 years old po, taga po Digo City. Ito naman pong si Johnson is 36 years old, taga SND, Lanao del Norte naman po. Johnson, may apelyido ho ito? Miranda po. Johnson Miranda. Okay. Base po ito, sir, sa mga nakuha dokumento ho sa kanila. Yes po, yun po yung lumabas doon sa kanilang tactical debriefing. Okay. May mga na-recover ho ba sa kanila, sir? Maliban ho sa bihikulo, ano po yung nakuha sa kanila? Sa posisyon, sa loob ng sasakyan? Sa ngayon, dito po sa initial, wala pong nabanggit. Pero ang isa pong dinitigan dyan ng ating kapulisan doon is yung pong cellphone no, na isasubmit po doon sa ating cybercrime unit para po makita kung ano ba talaga yung transaction nila doon sa tao or kung ano man po yung intention talaga nila doon sa tao. Kasi upon interview po doon sa ating biktima, wala po siyang relation doon sa mga tao na magkukonect
kung ano man yung bagay, bakit siya dudukutin o bakit siya isasakay dun sa nasabing sasakyan. At the same time, hindi niya rin kilala itong dalawang suspect. Yung dalawang suspect, wala ding armas na nakuha sa kanilang cause of position, Captain Sir? So far, wala po dito sa report, sir. Okay. Sa ngayon, sino po ang may custody dito ho sa dalawang nabanggit? Bali po ngayon yung pong ating mga suspect at saka yung kanilang ginamit at sasakyan is nandun po sa munisipyo o sa MPS ng Datopian po. Okay, sa Datopiang MPS. Now, ano po yung tinitingnan po ninyo na motibo dito sa tangkang pagdukot, alleged tangkang pagdukot ng dalawa sa isang senior citizen na Captain Sir? Sa ngayon po, continuous po yung ginagawang investigation ng ating kapulisan doon. Kasi nga po, hindi pa po makuha yung link kung bakit ito dinudukot yung nasabing lalaki doon na taga Datopiang. Pero makakasa kayo na i-update namin kayo kasi kailangan din natin talagang ma-aware yung ating mga kababayan doon sa pangyayari na ito kasi po para ma-alert yung ating mga kababayan sa mga ganitong issue sa ating komunidad. Yung dalawa, wala pang ibinibigay na any statement, saan sila nanggaling, saan sila dapat pumunta, Captain Sir? Yes po, sa ngayon continuous pa po yung investigation kasi sikom pa po kahapon yung bibigyan na. So limitado pa po yung binibigay nilang mga informasyon. Kaya magre-relay po tayo sa ngayon sa report sa follow-up investigation niya o follow-up interview nila doon sa tao. At the same time doon sa maging result ng pag-extract ng mga messages at saka mga calls doon sa kanilang mga cellphones. Opo. Sir, dagdag lang din po. I don't know kung yung sasakyan ba na kumalat ngayon sa social media na Toyota Vios, pinagbabato, pinaghahampas, pinagtatanggal yung mga cover ng naturang sasakyan. Sa mga suspect, ano po ba ito na ngayon ay nasa kustodiya ng Datopiang MPS, Captain Sir? Yes po, tama po kayo kasi nagkaroon po ng mga damages yung sasakyan ng ating mga suspect dahil na rin po doon sa galit ng mga tao. Kasi po ang inuna po natin kinontrol yung masaktan, yung ating mga suspect na nahuli kasi po yung galit at saka yung emotion ng tao doon is masyadong mataas kahapon. Kaya po sinicure ng ating kapulisan yung arrested na mga suspect at agad na sinakay sa mobile. Ang problema na pagdiskitahan naman itong mga taong bayan dahil nga po doon sa kanilang galit, yung sasakyan ng ating suspect. Yung sasakyan, sir, kanino ho nakapangalan if may information na po ang PNP? Sa ngayon po, yun po yung isa pa doon sa gagawa ng request papunta sa Land Transportation Office kung kanino po na officially or yung registered owner nitong nasabing sasakyan. Sir, balikan ko yung unang insidente. Kahapon, yung biktima si Dato Nok, habang sakay ho ng kanyang payong-payong, tinigilan nitong Vios and sa pilitan kinaladkad at nais isakay dun sa bihikulo, Captain Sir, pero nagpumiglas yung biktima hanggang sa makatakas at nakahingi ng saklolo. Yes po, tama po kayo, sir. Yung bang area na pinangyarihan, Captain Sir, mataong area ng Datopiang? Yes po. May po yun, Barangay Road po yun. Barangay Road, okay. So ano ngayon yung magiging direksyon po ng ating PNP and ano po yung inyong magiging payo sa ating kababayan? Dati-rati, nagiging usapin lang yung puting van na nangunguhan ng mga tao. Pero ito, Vios and allegedly, itong dalawa, prinalong tangayin yung isang senior citizen, Captain Sir. Yes po, unang-una po sa ating mga kababayan, salamat po sa mga mamamayan ng Datopiang sa agaran po pag-report sa ating kapulisan, kaya po agad na narespondihan at nahuli po yung ating mga suspect. Sa ngayon po, maghintay po tayo ng update dito po sa ating mga kapatid sa mga media para po makita natin kung ano yung whole story nitong tangkang pandudukot dito sa ating biktima para po aware tayo kung ano po talaga yung totoong storya at legitimate na information na manggagaling po sa ating kapulisan para po hindi tayo maniwala doon sa mga haka-haka. Makakaasa po kayo na mula sa ating mga kapatid sa media, i-update po natin ang ating mga media at po para ma-aware tayo kung ano po talaga yung kabuuan ng storya dito sa nangyaring
tangkang pangdukot dito sa Dato Piang. Initially, Captain Sir, anong kasong kakaharapin ng mga ito? Yun po, yung kidnapping or abduction po ang inihahandang kaso laban dito sa dalawang suspect nito. Ayun, sige po. Malinaw. Captain Tamay, sir, kami po nagpapasalamat ng marami sa oras. Makikiupdate kami, Captain Sir. Ano po ang magiging developments and investigation ng ating kapulisan sa insidenteng ito? Yes po, salamat din po at makakasa po kayo sa aming update. Salamat. Salamat na marami. Good morning po sa iyo, Captain Sir. Lahat ng tanong, straight to the point. Mga kasama si Police Captain Joseph Tamayo, ang Public Information Officer ng Maguindanao del Sur PPO, kaugnay dito nga sa nangyaring allegedly abduction o pagdukot na nangyari nandyan sa bayan ng Dato Piang. Dati-rati, ang usapin, puting van. Oo. Na umikot at nandudukot di umano ng mga tao, bata, tao, radyo manad. Pero yun yung naging trending kasama Sir Erwin, yung bata. Pero ito kakaiba, matanda yung nais umano nilang kunin, kukutin. Hindi puting van. Hindi, kotse. Toyota Vios. Yung sinasabing getaway ba yan? Pagsasakyan, yung sasakyan ng dalawa na kinilala ho ng PNP na sina Mark Gregg, parang na foreigner, sounds foreigner yung apelyido. Mga pangalan? Si Mark Gregg Amasio. Amasio, okay. Mark Gregg Amasio, 43 years old. Ng Digos. Taga Barangay Christian Village, Aplaya, Digos City. Ang isa naman kasamang Sir Erwin, si Johnson Bonane Miranda, 36 years old, lending collector, residente ng barangay San Abansarville, 2 Sultan Nagadi Maporo, LDN. Yun ngayon yung magiging malaking palaisipan. Ang layo ng mga pinanggalingan lugar, ba't nakarating sa bahaging yan na Radyo Manab? And ba't na-implicate dyan sa sinasabing tangkang pagduko? Abangan po nyo mga follow-up natin ha, sa magiging progresyo ng investigation. Ayon kay Captain Tamayo, yung kasong kakaharapin ay posibleng abduction or kidnapping, Radyo Manab. Sa tangkang pagtangay sa isang 63-year-old na mangingisda. Straight to the point. Buti lamang mabilis yung pag-responde ng mga otoridad ng Radyo Manebs. Kundi talagang makakatakas na yun. And dun sa nung mahuli na, literal na makukuyog sa dami mo naman ng kababayan nating nag-uumapaw sa galit na dumating Radyo Manebs. Yung sinasabing emosyon nila dahil nga sa napapaulat ng mga pagdukot, doon nabuhos lahat. Yung ating PNP halos hirap kahapon para pakalmahin yung ating kababayan. So dahil doon sa pangyari na doon kasamang Sir Erwin, hawak na nga ng ating PNP yung mga suspect, kaya ang nagpagdiskitahan naman yung sasakyan. Pinagtatanggal yung mga cover, pinagbabato, pinaghampas, hanggat sa nagsigawan na. Sinasabi nila na kulang pa yan. Dahil na rin sa takot ng mga magulang doon, mga residente na dahil dito sa tangkang pagdukot. Insidente ng mga pagdukot. Sige po, standby tayo ha. Abangan natin yung progreso ng gagawing investigasyon ng ating pong PNP. Straight to the point. Magandang umaga muna sa ating mga viewers, si Dara Oyaw. Good morning mga sir, watching here in Metro Manila Hills, Manila City. Morning. Si Ate Mo, magandang umaga po mga idol. Shoutout po dito si Junito Cameros, Bapajing Dian, sa Torres Salimbao at kay Chris Bangon po. Salamat idol from Lanao del Sur, Amay, Manabilang. Yan, si Johor Ali Suna. Morning. Magandang umaga rin kay Kagawad Romeo Fernandez Collado ng Rosa Reds 11. Ay, Kagawad, kumusta nga pala yung update dun sa nireport ng isang service, kotse Radyo Manebs na sinasabing 2 linggo na iniwan and hindi alam sinong owner. Diyan sa kanilang barangay kahapon na nireport sa BLGU. Straight to the point. Baka meron na kayong update dyan. Baka may update na. Si Kaso Arhay o RJ. Good morning. Ba't nagpakamatay? Nagtangka lang. Dahil sa pag-ibig. Yan yung sinasabing too much love. I will kill you. I will kill you. Kaya dapat gamitin na lang na sometimes when we touch, you need to just to bend the law. Ikaw talaga.
Ito na. Habol natin to. Dahil kahapon to, nakalimutan natin ito. Para sa mga bata sa bayan, nakikisa ang Cotabato City National High School Don Isero side para sa School Maintenance Week 2026. Gaganapin mula June 1 hanggang June 5, 2026 na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. Inaanyayahan namin yung mga magulang, alumni, LGUs at iba pang stakeholders makilahok sa makabuluhang gawain ito para sa isang malinis, maayos at handang paaralan. Maring pumunta sa aming paaralan na matatagpuan po sa Kagawad, Penhoy, Rosares number 5, Cotabato City. Makipag-ugnayan po sa number 0945-170-4963 para sa inyong tulong at katanungan. Maaari po magpadala ng mensahe sa kanilang Facebook page, CCNHS Don Isero site. Mga kasama. Straight to the point. Sige. Magandang umaga rin kay Bay Umukol Sumitimbang Waya, kay Sumunod Sinsin, sabi niya dito, morning sa aking mga katrabaho dyan sa Yaping Chong Girls. Cynthia Sumunod, Risa, si Dalin, si Marilyn, Vivian, Irene, Jubilin, Mian, Rose Ann, Joy Joy, si Linlin, Love Love, Georgia, Jorlyn. Sounds familiar Jorlyn. Jerry Lynn, Hermina, Gemma, Angelina, Madam Rubilin Yap. Morning. From Sumunod Sinsin. Sumunod siguro, sir, babae ba ito, lalaki? Yeah, babae yan. Yaping Chung Girls nga eh. To the point. Si Tristan Yat Gulay. Good morning. Si Randy Santisas at si Muhay Pradjamuda Jaguni. Good morning. Trending ngayon kasamang Sir Erwin, yung Ano? nangyari dyan sa Kadayangan. Oy! Yung 5 kabahayan na pinagbabaril. Nako. Oo. Yan ang nais din natin na sana ma-follow up sa sa PNP natin. Straight to the point. Hopefully, kung di man kaya ngayon, anytime ngayong araw, mga kasama. Straight to the Reports tayo mga kasama. LTO 12 mga kasama, nagpaalala sa kaalagaan ng kaligtasan sa kalsada ngayong Road Safety Month. Sa detalye ng Balita Radyo Man, DC Mangon. DXMY. Tatak RMN Report. Muling pinaalalahanan ng Land Transportation Office Region 12 ang publiko tungkol sa kahalagahan ng disiplina at responsableng pagmamaneho upang maiwasan ang aksidente sa kalsada. Hinimok ni LTO 12 Director Mel Harie Tumawis ang lahat na makiisa sa pagsusulong ng ligtas at maayos na biyahe para sa bawat Pilipino. Ang kaligtasan sa kalsada ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Ito ay sama-samang tungkulin ng lahat, pagbibigay diin ng direktor. Tuwing buwan ng Mayo, inoobserba ang Road Safety Month. Ngayong taon, ang tema ng kaganapan ay sama-sama at patungo sa mas ligtas na kalsada. Ngayong buwan ay sineselebrate natin at binibigyan natin ng emphasis na muling ipaalala sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng road safety po. Dito po sa adhikain namin ay hinihikayat po namin kayo mga kababayan na tayo po ay sumunod sa batas trapiko po. Tatandaan natin, ang hindi po sumusunod sa batas trapiko ay malimit, umaantong po sa aksidente, disgrasya. Kailangan po natin isipin na bawat driver ay may mga mahal sa buhay na naghihintay sa kanya-kanyang mga tahanan. Para maiwasan po natin to o para matanggal na natin, maalis na natin ang mga disgrasya, aksidente, ay sumunod po tayo sa batas trapiko. Nananawagan din si Director Tumawi sa mga motorista sa Region 12 na sumunod sa mga batas trapiko. Binigyang diin niya na ang simpleng pagsunod sa batas trapiko ay malaking ambag upang maprotektahan ang buhay ng bawat gumagamit ng kalsada. Pinaalalahanan din ng opisyal ang mga motorista na tiyaking updated at renewed ang kanilang mga dokumento at may dalang valid driver's license. Ang pagkakaroon ng kompletong dokumento ay hindi lamang umano para makaiwas sa multa, kundi para rin sa kaligtasan at kaayusan sa lansangan. Panatiliin natin tayo ay sumusunod sa batas. Kami naman po sa LTO ay naglilingkod po kami para sa inyo. Ipinapatupad natin ang batas para po sa inyo yan. So, yun pong mga hindi na rehistradong sasakyan, expired na sasakyan, expired na licenses, pumunta pa kayo, dumulong kayo sa mga opisina ng LTO Region 12 para po ayusin natin yan at gawin nating legal, i-renew natin at yun pong mga mahal natin sa buhay.
kaibigan, kamag-anak na nagmamaneho ng walang lisensya, walang rehistro ang mga sasakyan, nananawagan po kami sa inyo na gawin nating legal yan para po tayo ay maging law-abiding citizen. Ipakita po natin na ang buong Region 12 ay tayo po ay mga law-abiding citizens. Ang tinig ni LTO 12 Director Mel Harriet Tumawis. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Monday si Mangud Tatak RMN. Straight to the point. Salamat, Radyoman Daisy, sa report na yan. Balikan natin yung iba pang mga viewers and listeners, Radyoman Ebs. Magandang umaga ulit sa inyo mga viewers namin. Si Mate MMP. Pa-shoutout po sa Hamid, si Ali, si Ahmad at si Bad sa From Super. Si Ma'am Julieta Losario Pagubo, good morning. Sabi dito ni Kagawad Colyado, Sir Erwin, negative pa yung sabi niyang carnapping na incident dyan sa kanilang barangay. So wala pa rin until now, patuloy pa rin na pinaghahanap. Hindi pa na-identify sinong owner nito. Si Muhammad Ferdowsi Kusain Baragir, Hadja City Norma, Sweet Miriam Andrea, good morning din. Si Saad Maranggit, Nads Hamad Abdullah, good morning. Lilia Flores Duheno. Ay, good morning pala sa mga Flores family dyan sa may Rosa Red 6. Morning. Kay Manong Fred. Estudyante pa ako, Manong Fred na hanggang ngayon. Manong Fred pa rin. Tsaka sa kanyang may bahay rin kasamang Sir Erwin. Lalong-lalo na pagka nakalimutan yung pangalan yung may bahay niya. Ganitong umaga, andyan, naka-monitor yan. And then sa tanghali naman banda, ay hindi, sa mga, ano yung, si ano, Joker na programa. Balong the Great. Balong the Great. Bigla na lang makatawa. Morning. Na walang kasama. Ang ating City Sports Coordinator, si Katma President Chapto Sir. Morning. Morning, sir. At saka niya, butihing may bahay, ma'am. Good morning. Happy listening po sa inyong dalawa. Oo. At siyempre, dahil ngayon po yung pangalawang araw mga kasama ng pagkukurban, alam naman natin na karamihan pa rin sa ngayon, hindi pa rin nakakatanggap yung iba. Hanggang ngayon, pwede pa rin. Yes, sir. Hanggang 3 araw to eh. Okay. Kailan ba yung Wednesday, 1, 2, pangalawang araw ngayon, and then last sa Saturday. Yung Wednesday, hindi kasali yung Wednesday. Ang Wednesday kasi sir, yan yung sinasabi pagkatapos ng Idul Adha, kinakailangan na bisitahin mo yung mga kamag-anak mo, yung may mga nakaaway ka, kumbaga hindi na kayo nag-uusap. Sikapin mong magkita kayo at makapag-usap kayo at matanggal na yung ano man yung samaan ng loob ninyo. Mapatch up yung hindi magandang pag-uunawaan. Pero may namigay na rin ng kurban. Meron na rin kasamang Sir Erwin. Yung iba sinasabay na rin dyan. Pagkatapos ng Idul Adha, so count hanggang 3 araw hanggang bukas. Hanggang bukas. So bukas meron pa pamamahagi. Sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Saudi Arabia o sa bansa mga Arabo, pag ganito, Idul Adha, talagang ang kulang doon kasamang Sir Erwin, yung mga binibigyan eh. Kaya ang nangyayari, ang mga Arabo, tumatawag yan sila dito particular sa atin sa Bangsamoro region. Namimigay dito. Oo. Naghahanap talaga sila na merong mabibigyan. Kasi, ayon sa aral, sa turo, sa mga scholar natin sa Islam, itong bansa na ito, hanggat hindi nila gagawin yung sinasabing katuruan ng reliyong Islam, sila yung mga taong hanggang ngayon ay pinaparusahan pa rin. Kaya yan yung lagi, basta mga ganitong mga okasyon, talagang nag-uunahan sila. Kaya nga nung 26 na may nasundan akong dalawang 10-wheeler truck loaded na mga baka. Buhay na baka. 26 yun ng hapon. And then yung isa naman, kambing. Then may tarpaulin ng isang international NGO radyo man. So, payo na rin sa lahat ng mga nagkukurban, dapat yung ikukurban ninyo yung pinakamaganda, malusog, mataba, wag yung payat, wag yung may sakit. Yung pinaka-best na alagang hayop na inyong kakatayin ng pamimigay. Buti nga kay hayop lang. Kung natuloy lang siguro yung naging panaginip ng propeta, nakakatayin niya mismo, iaalay niya ang kanyang anak, siguro maraming mga panganay na anak ang mawawala. Every ganitong mga celebration. So ba naman, sasaya ka ba kung mismong anak mo yung iaalay mo? Sinubok yung kanyang katapatan sa Panginoon Radyo. Kaya nga. Sa mga magbibigay ng kurban, sa mga makakatanggap, pasalamatan natin sila. Okay? Sige, paalam na ho kami mga kasama. Kay Simbay Adamam, good morning. Almonte Extension, Cal Mado, good morning.
Mate MMP sa to. Kay Hamid Ali raw, kay Ahmad at kay Buds ng Super Morning. Julieta Losaria Pagubo. Okay na to? Okay na. Okay, sige. Sinabati ko rin kasamang Sir Erwin, si Nanay, dating teacher din ng Cotabato City National High School Main Campus, si Ma'am Abang. Yan sa Meron sa Reds 4. Good morning, Nay. Morning. At sa lahat na ng mga pamilya natin, pamilya Abang, good morning. At saka yung aking papang, si mamang rin. Solid follower natin, listener. Good morning sa Aliusan. Oy, sa pamilya Sarion, Kabaya, good morning sa may Alamada, sa may Purok, Barangay Biao. Oh, sa may Alamada. Mga kamag-anak ni Kuya Tata, pamilya Sarion. Good morning dyan sa inyo. Kahit na isang oras tayo magbabatian ng Radyo Marebs, hindi maubos yung ating mga babatiin. Sige. Sige, morning. Paalam na ho kami sa ngalan po ng mga partners natin sa Master Control. Ngayong morning, Radyoman Danilo Malaran, sa Digital Man Radyoman Ricardo Eric Madam. Kayo na kasama Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Tatak Arimen. Straight to the point.